Bumalik si Tanggol sa mansyon at nagpapanggap siya sa kanyang ama na hindi umano niya nabawi ang pera at kargamento dahil malakas umano ang kalaban. Si Ramon at Julio naniniwala naman sila kay Tanggol. Wala silang kamalay-malay na tinira sila ni Tanggol ng patalikod. Si Ramon naman tinuturo ngayon ang pamilya Guerrero dahil sila lang umano ang nakakaalam kung saan sila sa mga oras na iyon. Sa kabilang banda, nagwawala ang pamilya Guerrero dahil nakarating na sa kanilang lumalabas na balita na itong si Mayor ay sangkot umano sa sindikato. Ngunit ang kanilang sinisisi ay si Ramon. Wala din silang kamalay-malay na sila'y pinaglalaroan lang ni Olivia. Akala ni Olivia pagkatapos sa kanyang ginawang paninira kay Roberto ay makumbinsinan niya ang kanyang ama na siya na ang papalit sa posisyon ni Roberto. Ngunit taliwas ang nangyari sa kanyang inasahan, kaya't mas lalo pang sumiklab ang galit ni Olivia para sa kanyang pamilya. Sumugod si Olivia sa mansyon ng mga Montenegro at nagulat din ang mga ito. Akala nila may masamang pinaplano ito laban sa kanila, pero hindi nila sukat akalain. Nakipagtulungan na itong si Olivia, sasanib na siya sa mga Montenegro para pabagsakin ang sarili niyang pamilya. Ngunit sa kasamang palad, habang naglabas naman ng sama ng loob itong si Olivia kala Ramon ay hindi rin ito namalayan na lumalabas sa kanyang bibig na siya ang may pakana sa paglusob ng NABCOM. Kung hindi sana binasag ni Tanggol ang alyansa ng Guerrero at Montenegro ay hindi rin maisipan ni Olivia na papatakbuhin itong si Tanggol bilang pangalawang alkalde sa Maynila. Pero sa oras na malaman din ito ni David at Rigor, siguradong mag-uumapaw ang inggit at galit ng dalawa para kay Tanggol. Gagawa din sila ng paraan para masira itong si Tanggol, pero ang tanong, masisira kaya nila itong si Tanggol gayong marami na itong natulungan sa Maynila. Antabayan po niyo ang susunod kong update. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.